pindutin ang like, share, and subscribe para laging updated sa Florida TV! Dance! Isang maligayang araw muli sa inyo mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Tayo nang mag-aral sa asignaturang Filipino. Ako si Teacher Vilma. Mabuhay! Para sa ating paksang aralin, pagsusulat ng talata na may sanhi at bunga. At sa ating layunin, pagkatapos na ating aralin, nakasusulat ng talata na may sanhi at bunga at naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa napakinggang teksto. Para naman sa ating pagsasanay, tukuyin ang sanhi at bunga sa pangyayari na mababasa sa bawat bilang. Una, dahil sa angking kabutihan, minahal ng taong bayan si Sibol. Ang sanhi, dahil sa angking kabutihan, at ang bunga, minahal ng taong bayan si Sibol. Magaling. Ikalawa, ikinulong si Gunaw dahil sa ginawa niya sa kalikasan. Ang sanhi, dahil sa ginawa niya sa kalikasan. At ang bunga, ikinulong si Gunaw. Katlo, dahil sa pagmamahal ni Sibol sa kalikasan, na ibalik sa kagandahan at kasiglahan ang bundok pangarap. Nasaan ang sanhi? Ang sanhi ay dahil sa pagmamahal ni Sibol sa kalikasan at ang bunga na ibalik sa kagandahan ang kasiglahan, ang bundok pangarap. Ika-4, umalis si Luningning dahil naghihirap at nanghihina siya sa lupa. Ang sanhi, dahil naghihirap at nanghihina siya sa lupa. At ang bunga, umalis si Luningning. At ika-5, dahil malakas si Gunaw, sinira niya ang kabundukan. Ang sanhi, dahil malakas si Gunaw. At ang bunga, sinira niya ang kabundukan. Okay, mahusay mga bata. Mamaya, malalaman natin kung ano ang ating pag-aaralan sa umagang ito batay dyan sa ating pagsasanay. Ngayon naman, ay balikan muna natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Basahin ang talata at tukuyin ang paksang pangungusap. Saang bahagi ng talata ito makikita at ano ang angkop na pamagat. Ang pananampalataya sa Diyos ang pangunahing tungkulin ng tao. Dapat niyang kilalanin na kung hindi dahil sa Diyos ay wala siya sa mundong ito. Kung gayoy, dapat niyang ipagpasalamat ang mga biyayang kanyang natatanggap. Ang pananampalataya niya sa Diyos ay dapat ding makita sa kabutihan sa kanyang kapwa. Sapagkat Diyos ang nagsabi na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay siya mo ring ginawa sa akin. Okay mga bata, ano ang paksang pangungusap sa talatang ating nabasa? Tama. Ang pananampalataya sa Diyos ang pangunahing tungkulin ng tao. Ikalawang tanong, saang bahagi ng talata ito makikita? Tama, ito ay nasa simula o umpisa ng talata. Ano naman ang angkop na pamagat? Tama. Ang angkop na pamagat ay ang
ang pananampalataya sa Diyos. Or, ang pananampalataya sa Diyos ang pangunahing tungkulin ng tao. Mahusay mga bata, at hindi ninyo nakalimutan ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ngayon naman, masdang mabuti ang mga larawan na aking ipapakita sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya ito? Tama, ito ay baha o pagbaha. Ano kaya sa palagay ninyo? At bakit nagkaroon ng pagbaha? Mahusay. Marahil sa malakas na ulan o dulot ito ng napakalakas na ulan o bagyo? Ano pa? Tama, dahil sa mga basura na nagkalat sa daan kung saan dahilan ito upang bumara ang mga daanan ng tubig. Okay, magaling mga bata. Ngayon naman sa ikalawang larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, mga natumbang mga puno, no, nagkalat ng mga basura. Ano kaya ang dahilan? Okay, dahil sa bagyo. At sa ikatlong larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, ito ay may sunog. Bakit kaya may sunog? Okay, so marahil may napabayaang kandila o kaya may napabayaang sinaing na sunog ito na siyang dahilan ng malaking sunog. Kaya mga bata, so lagi kayong mag-iingat. Ang mga kuryente kung hindi ginagamit, tanggalin sa saksakan. Ang kalan kung hindi ginagamit o kung walang nakakatandang kasama sa bahay, huwag gagamitin. Okay, next. O ano naman ang nakikita ninyo sa larawan? Tama. Ang tawag dyan ay landslide. So, ang pagguho ng lupa. Bakit kaya gumuho ang lupa? Okay. Malamang nakakalbo na ang bundok, no? Wala nang mga punong kahoy kung saan siya ang pumipigil sa pag-agos ng tubig o kaya pagguho ng lupa. Okay, maaari din sa malakas na ulan o madalas na pag-ulan kung saan lumalambot na ang lupa. Ito namang larawan na ito, ano naman ang nakikita ninyo? Tama, isang gusaling gumuho, no? Bakit kaya ito gumuho? Okay, dahil sa lindol. Ito naman, ano sa palagay ninyo ang nasa larawan? Okay, so may mga nakikita tayong mga taong nag-i-evacuate, no? Dala-dala yung kanilang mga kagamitan, no? Mga kulay asupre na ang mga puno, no? Ang daanan, mga bubong na lang yung nakikita natin sa mga bahay, mga patay na hayop, no? Ano kaya sa palagay ninyo ang pangyayaring ito? Okay, so ito ay ang pagsabog ng bulkan. Alright, so batay sa mga larawan na ipinakita sa inyo, so may naisip na ba kayo kung ano ang ating pag-aaralan sa umagang ito? Okay, so para sa aralin, aalamin natin kung ano ang sanhi at ano ang bunga. Okay, so meron tayong isang grapiko. So makikita natin sa grapikong ito ang mga salitang handaan, piyesta, kasiyahan, at iba pang katulad nito. Nang ibig sabihin ay, so
kung merong mga handaan, piyesta at kasiyahan, alam natin na merong mga maraming mga tao, no? Maraming mga taong nagsasama-sama sa isang lugar, sa isang pangyayari. At sa kabilang bilog naman, mababasa natin ang salitang Observe Health Protocol. So ano bang ipinapahayag ng mga salitang ito? Na kung naririnig natin o maririnig natin ang mga salitang iyan, ano agad ang pumapasok sa ating isipan? Lalong-lalo na ang salitang Observe Health Protocol, kung saan nilalaman nito ang pagsusuot ng face mask, face shield, pagdadala ng alcohol kahit saan pumunta, paghuhugas lagi ng kamay, at ang observe social distancing. So kung maririnig natin lahat ng mga salitang yan, so papasok agad sa isip natin ang tama, COVID-19. So ano ang kaugnayan ng mga salitang yan sa COVID-19? Okay. Okay. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang kahulugan ng sanhi. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa isang pangyayari. So sa madaling salita, ang sanhi ay sumasagot sa tanong na bakit o sapagkat. So ito yung nagbibigay dahilan o ito yung masasabi nating nakikita nating dahilan sa isang pangyayari, no? Ngayon, kung meron mang dahilan, meron din itong kalalabasan. Ang tawag doon ay bunga. Ito ay ang resulta o epekto ng mga pangyayari. So halimbawa kanina sa ating mga pinag-aralang mga larawan, no? So halimbawa dun sa una, ang pagbaha. So ang pagbaha, ang bunga dahil sa malakas na pag-ulan o kaya pagbara ng mga daanan ng tubig. So yun ang dahilan kung bakit may pagbaha. Yung isa pang larawan na ating nakita ay ang pagguho ng lupa. Bakit gumuho ang lupa? So ang bunga doon ay ang pagguho. Ang sanhi, nakakalbo ang bundok o kaya lumalambot ang lupa dahil sa madalas na pag-ulan. Ang isa pa doon ay ang sunog. Bakit may sunog? Ang sunog ang bunga. So dahil sa kapabayaan ng may-ari ng bahay, naiwanang kalan, naiwanang sinaing, at nasunog o kaya kandila, so yun ang dahilan o sanhi kaya nagkaroon ng sunog. Okay? At isa pa, yung sa lindol. So masasabi natin ang lindol ay isang natural calamity o natural cause o dahilan ng isang pangyayari dahil hindi naman gawa ng tao ang isang lindol, no? Kagagawa nyo ng kalikasan. So kaya gumuho ang isang gusali dahil sa malakas na lindol. Okay? So ang lindol, ang sanhi, ang bunga doon ay ang pagguho ng gusali. Okay, so naintindihan niyo ba mga bata? So kailangan ang sanhi at bunga ay magkaugnay. No? Kung may dahilan, merong kalalabasan. Okay? Okay, ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga larawan. So alamin natin kung anong larawan ang magkakaugnay. So tandaan natin na ang ating pinag-aaralan ay may sanhi, may bunga, may dahilan, may kalalabasan. So alin kaya dito sa mga larawan ang magkakaugnay? Okay, tingnan natin yung unang larawan. Isang batang tumatakbo. Ikalawa, isang napakalakas na hangin. Pangatlo, isang batang basang-basa sa ulan o kaya naliligo sa ulan. Pang-apat, isang batang may hawak ng payong kung saan nililipad ito ng malakas na hangin. Panlima,
isang batang may sakit. At pang-anim, isang asong kumakahol. Okay, so alin kaya dyan ang magkakaugnay? Yung unang larawan, saan kaya ito nakaugnay? Tama. So doon sa asong kumakahol. Kaya siya tumatakbo dahil siya ay kinakahulan ng aso. Paano kaya kung siya ay habulin ng aso? Ano sa palagay ninyo ang pwedeng mangyari? Tama. Maaring siya ay kagatin ng aso. Okay? So kaya kayong mga bata, kapag may nakita kayong aso, huwag niyong kukulitin o kaya tutuksuhin o aasarin. At lalong-lalo na, huwag kayong tatakbo o magpapakita na kayo ay natatakot. Okay? Next. Okay. So dito naman sa napakalakas na hangin, ang kaugnay niya ay yung batang may daladalawang payong. No, makikita natin na inililipad ng hangin ang kanyang payong at bumaliktad pa ito. So silang dalawa ang magkaugnay. At ang panghuli, ang batang basang-basa sa ulan ay yung batang may sakit. Okay? So makikita na ninyo ngayon yung ating pinag-aaralan. So yung una, ang dahilan kung bakit siya tumatakbo ay dahil sa asong kumakahol. So kinakahulan siya ng aso kaya siya tumakbo. Then yung payong ng bata, kaya ito ay bumaliktad dahil sa sobrang lakas ng hangin. At yung bata, kaya naman siya nilagnat dahil sa nabasa siya ng ulan. So ngayon, kung ating papangkatin, ang unang bahagi ng mga larawan ay ang sanhi, no? At ang ikalawa namang bahagi ay ang bunga. Okay, nasundan niyo ba mga bata? Okay, so tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Right. So ngayon, tingnan natin kung naintindihan na ba ninyo yung ating pinag-aaralan. So meron tayong babasahing talata, tukuyin ang sanhi at bunga. Hindi alintana ni Mang Luis ang nakakatakot na COVID-19 sa kanyang paghahanap buhay bilang karpintero para lamang may maipakain sa kanyang pamilya. Mataas na ang araw, subalit hindi pa rin siya nagpapahinga. Sa sobrang pagod, nakaramdam siya ng pagkahilo, kaya naman agad siyang naghanap ng masisilungan. Saglit lamang siyang nagpahinga. Lumipas ang maghapon at masayang umuwi si Mang Luis, dala ang pinamiling hapunan para sa kanyang pamilya. Mahirap man ang kanilang buhay, ngunit masaya naman silang magkakasama. Okay, so ngayon ating alamin kung nasaan ang sanhi at nasaan ang bunga. Matutukoy niyo ba mga bata? Okay. So tingnan natin kung nasaan ang sanhi at bunga. Okay. Sa sobrang pagod, no? Sa sobrang pagod, nakaramdam ng pagkahilo. So ang sanhi dito ay ang sobrang pagod. At ang bunga, nakaramdam siya ng pagkahilo. Tama. Okay, ano pa? Alright, masayang umuwi si Mang Luis. So ito ay bunga. Bakit siya masaya? Para sa kanyang pamilya. Meron pa ba? Okay. So yan lang yung mga yan yung ilang halimbawa, no, sa pagtukoy ng sanhi at bunga sa loob ng isang talata. So basahin lamang mabuti ang isang talata upang maintindihan ninyo yung pangyayari at upang alam ninyo kung ano yung dahilan at kung ano yung kalalabasan nung kwento o nung talatang binasa ninyo. Okay, so ang dali lang mga bata, di ba? Napakadali ng ating pinag-aaralan.
naman ay pakinggan natin ang inyong mga kamag-aral kung ano na ang natutunan nila sa ating pinag-aaralan. Sian, ano ang natutunan mo sa araw na ito? Ang sanhi at bunga. Asan si Jeremy? Ang bata ay nauuhaw kaya siya uminom ng tubig. Ang sanhi ay nauuhaw. Ang bunga ay uminom ng tubig. Ang bata ay nag-aaral na mabuti kaya siya ay nakapasa. Ang sanhi ay nag-aaral na mabuti. Ang bunga ay nakapasa. Okay, maraming salamat, Sian. Ikaw naman, Althea. Dumadami ang kaso ng nagpo-positibo sa COVID-19 bunga dahil sa sobrang mainit sa panahon ay lumalabas ang mga tao para mamasyal magpalamig sa labas. Yung iba ay pupunta sa ibang lugar para mag-swim. Okay. So maraming salamat, Althea. Mabuti naman at meron ka na rin natutunan sa umagang ito. Ikaw, Miloj, ano ba ang maibibigay mong halimbawa sa ating pinag-aaralan sa umagang ito? Sanhi at bunga. Si Juan ay hindi nag-aaral para sa exam, kaya siya ay bumagsak. Sanhi. Si Juan ay hindi nag-aaral para sa exam. Bunga. Kaya siya ay bumagsak. Salamat po. Okay, maraming salamat, Miloj. Alright. So, mabuti naman at meron kayong natutunan sa umagang ito. Ngayon naman ay pakinggan natin si Yurish. Okay, Yurish. Bilang kabuuan ng ating pinag-aaralan sa umagang ito, ano ba ang natutunan mo? Maaari mo bang ibahagi sa iyong mga kamag-aral? Pag sinabi kong sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmula ng pangyayari. At kadalasan ito ay sumasagot sa tanong na bakit. Ano naman ang bunga? Ang bunga naman po ay ang resulta o ang kinalabasan ng pangyayari. Para mas lalo niyo pong maintindihan ito, meron ako mga ilang halimbawa. Nag-aral ng mabuti si Jake, nakakuha siya ng matataas na grado. Sa palagay nyo, ano ang sanhi sa ating halimbawa? Oo, tama. Ang sanhi dito ay si Jake ay nag-aral ng mabuti dahil ito ay ang pinagmulan ng pangyayari. At kadalasan ito ay sumasagot sa tanong na bakit. Ano naman ang bunga dito? Oo, tama kayo dyan. Ang bunga dito ay ang mataas ang nakuha niyang grado dahil yun ang kinalabasan ng ating kwento. Dito naman tayo sa isa ko pang halimbawa. Si Irene ay kumain ng maraming candy. Sumunod na araw, sumakit ang kanyang ngipin. Sa palagay nyo, ano kaya dito ang sanhi? Oo, tama. Ang sanhi dito ay ang kumain si Irene ng maraming candy dahil ito ang pinagmula ng pangyayari. Yung bunga naman, tama. Ang bunga dito ay ang sumakit ang kanyang ngipin dahil ito ang kinalabasan ng ating pangyayari. Yun lamang po, mga kaklase. Okay, maraming salamat, Yurish. O mga bata, naintindihan nyo ba ang mga paliwanag ni Yurish? Okay, so ngayon, atin ang sagutin ang ating tayahin. Tukuyin kung ang mga sumusunod na parirala ay sanhi o bunga. Nagtitiis magtrabaho si tatay sa Saudi para mabigyan kami ng magandang buhay. Okay, nasaan ang sanhi at nasaan ang bunga? Okay, ang sanhi ay nagtitiis magtrabaho si tatay sa Saudi. At ang bunga, para mabigyan kami ng magandang buhay.
Sa ikalawa naman tayo. Nakakuha ng mataas na marka si Althea dahil masipag siyang mag-aral. Nasaan dito ang sanhi? Okay, ang sanhi, dahil masipag siyang mag-aral, ang bunga, nakakuha ng mataas na marka si Althea. Okay, ngayon naman sa ikatlo. Alright, ang bunga, pinarangalan siya bilang natatanging mag-aaral. At ang sanhi, sapagkat napakahusay niyang mag-aaral. Okay, sa ikaapat naman, magalang na bata si Dea. Kaya naman kinagigiliwan siya ng lahat. So, nasaan ang sanhi at bunga? Tama, ang sanhi, magalang na bata si Dea. At ang bunga, kaya naman kinagigiliwan siya ng lahat. Ikalima, lalong lumobo ang COVID-19 dahil pasaway ang mga tao. Nasaan ang sanhi at bunga? Okay, ang bunga, lalong lumubo ang COVID-19 at ang sanhi dahil pasaway ang mga tao. Okay mga bata, kung nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsasanay o tayahin, magaling, napakagaling at naintindihan ninyo ang ating aralin, ang sanhi at bunga. Ngayon, ay narito ang inyong takdang aralin. Sumulat ng isang talata tungkol sa inyong karanasan sa online class. Tukuyin ang mga pariralang sanhi at bunga. Ikahon ang sanhi at bilugan ang bunga. Gawin ito sa inyong journal o sagutang kwaderno. Okay, maliwanag ba mga bata? May tanong pa ba kayo? Okay, kung wala na, narito ang isang salita o quotes mula kay Thomas Edison. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Okay. So, hindi ba lagi nating naririnig yung try and try until you succeed? So, ganun din sa inyong pag-aaral. No? Mawalan man ng internet, mawalan man ng panload, kailangan hindi agad yun ang dahilan upang hindi mo ipagpatuloy ang iyong pag-aaral o yung mga gawain mo sa online class. No? Kung meron ka namang pang-chat, i-chat si teacher at sabihin para alam mo or alam ng teacher kung ano ang nangyayari sa iyo at bakit ikaw ay absent. Okay? Huwag agad basta susuko o sasabihin hindi ka na tutuloy kasi walang internet o kaya walang panload. Okay, maliwanag mga bata? Hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Dance.